Eh, basta ako, sige na, tuloy na natin yan. Masyado nang matagal yung pinag-uusapan, masyado nang matagal ang pag-animirang ginagawa kay VP Sara. Mm. Matagal na ang inilatag ang mga kasinungalingan. Matagal na rin alam ng taong bayan yan. Kaya ituloy niya na. Nang matapos na yan. Nang malantad na ang tunay na dahilan kung bakit merong impeachment trial at ang dahilan ay kailangan mawala sa landas ng Panguluhan sa 2028 si VP Inday Sara. Pero ang taong bayan, maniwala ka, Carlo, kung ikaw ay naglalakad, lumalabas araw-araw at nakakasalamuha sa mga tao, all walks of life, talagang galit ang tao sa ginagawa nila kay Inday Sara at kay Presidente Duterte at along galit sila dahil bigo ang pamamahala ng pangkasalukuyang administrasyon. Form nila yung kabilang panig not lower than 3 days po. Ano pong inyong masasabi dito sa issue ito? Maganda kung hindi kailangan ng surprise witness. Dapat by this time, alam na ng dalawang panig kung sino ang mga magiging testigo lahat. At kailangan ipaalam para nakakapaghanda ang bawat panig. Ayan. Doon naman po sa issue, Attorney Sal, na hindi daw nilamon ng buhay si Congressman Luis Tro. Pero, well, sa ating palagay, hindi naman natin nalaman kung ano talaga yung nangyari doon sa loob ng pre-trial conference. Pero mayroon lumalabas na mga, yun nga, mga issue na nilamon daw siya ng buhay ng defense team. Eh, since hindi naman natin alam kung ano nangyari, siguro dapat hindi na tayo nagko-komentaryo. Dahil wala naman tayong alam doon. Ang masasabi ko lang yan, pag pre-trial, hindi naman nagkakaroon ng bangayan dyan. Dahil marking of exhibits lang yan eh. Merong stipulation of facts. Magkasundo kayo. Kung hindi kayo magkasundo, hindi gagawin. Merong admission, merong hindi admission. Napaka-simple lang yung pre-trial na tinatawag. At well, doon pa sa isang issue, Attorney Sal, sa balita na handa daw sila Senator Robin Padilla na harangan kung sakaling ang italaga si Senator Chis Escudero bilang presiding officer ng impeachment court. Ano pong reaction niyo dito? Sa kanila yan. Kasi meron siguro silang mabigat na dahilan kung bakit ayaw nila ang isang senador maging presiding officer. Merong perceived bias. Whatever it is, sila naman mag-decide yan. Sila ang mga miyembro ng impeachment trial. At bubutuan nila yun. Ayan. Maraming salamat po, Attorney Sal. Samantala, aabot daw sa ikatlong araw ang pre-trial conference ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte matapos nga hindi pa natapos yung pagmamarka ng mga ebidensya kahapon sa ikalawang araw ng pagdinig. Ayon kay Senate Secretary at Impeachment Court Clerk na si Ray Bantug Jr., nasa mahigit 4,000 na mga documents pa daw ang kabilang sa Article 1 na tumatalakay sa umano'y maling paggamit ng confidential funds ni VP Sara. Nilinaw ni Bantog na hindi ang mga prosecutor or defense panel ang dahilan ng pagkaantala kundi yung napakaraming dokumentong kailangan suriin at markahan. Patuloy sa proseso sa pamamagitan ng 4 na team na nagtatrabaho para sa natitirang mga articles of impeachment. Inaasahang matatapos, Attorney Sal, yung pre-trial sa June 24, which is bukas, habang nakatakda namang magsimula ang impeachment trial sa July 6. Sa inyo pong palagay, Attorney Sal, makakatulong ba yung kailangan talagang suriin dahil sa napakaraming dokumento ang nandoon sa pre-trial conference? Pero hindi natin alam, baka yung ibang mga dokumento pareho lang din ng content. Kung ako masusunod, tapusin na agad nila nang simulan na yung paglilitis kay VP Sara ng mailantad na mga kasinungalingan dahil inihain laban sa kanya. Ayan. Samantala, Attorney Sal, itinanggi ni Senate President Sherwin Gatchalian yung paratang ni Senator Alan Peter Cayetano na nais ng bagong liderato ng Senado
na kontrolin yung impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at pagtakpan yung investigasyon sa flood control scandal. Ayon kay Gatchalian, ipagpapatuloy ng Blue Ribbon Committee sa pamumuno ni Senator Erwin Tulfo yung investigasyon basta't maayos yung proseso at may mga isinumiteng ebidensya. Iginit din niyang ang magiging takbo ng impeachment trial ay ibabatay sa ebidensya ng magkabilang panig, hindi sa pagbabago ng liderato sa Senado. Sinabi naman ni Senator Rizon Tiveros na walang pagtatakip daw sa flood control probe dahil nagsimula umano yung investigasyon mula sa privilege speech ni Senator Panfilo Lacson. Ano pong inyong reaction dito sa kanilang pahayag, attorney? Basta ako, sige na, tuloy na natin yan. Masyado nang matagal yung pinag-uusapan, masyado nang matagal ang pag-animirang ginagawa kay VP Sara. Matagal nang inilatag ang mga kasinungalingan. Matagal na rin alam ng taong bayan yan. Kaya ituloy niya na. Nang matapos na yan. Nang malantad na ang tunay na dahilan kung bakit merong impeachment trial. At ang dahilan ay kailangan mawala sa landas ng Panguluhan sa 2028 si VP Inday Sara. Pero ang taong bayan, maniwala ka, Carlo, kung ikaw ay naglalakad, lumalabas araw-araw at nakakasalamuha sa mga tao, all walks of life, talagang galit ang tao sa ginagawa nila kay Inday Sara at kay Presidente Duterte, at along galit sila dahil bigo ang pamamahala ng pangkasalukuyang administrasyon. Yes, Attorney Sal. Samantala, maraming salamat dyan. At sa kaugnay na balita, Attorney Sal, aminado si Vice President Sara Duterte na naging mapanghamon yung pagpapatupad ng mga programa ng Office of the Vice President dahil sa ani ay walang basihang batikos at sistematikong pag-atake laban sa kanya. Pero iginit ng Vice Presidente na nananatili siyang matatag sa kanilang layunin na maglingkod sa taong bayan. Alamin natin sa report ni Jason Rubrico. Sa ika-4 na taon ng pagkilala ng Office of the Vice President sa mga katuwang nito sa serbisyo, binigyang pugay ng OVP ang kanilang mga partner at stakeholder na tumulong sa paghahatid ng kanilang mga programa. Sa temang pasidungog sa kabag-uhan, ipinagdiwang ng OVP ang mga tagumpay na bunga ng pagtutulungan at malasakit. Sa kanyang mensahe, inamin ni VP Sara na naging mahirap ang pagpapatupad ng kanilang mga proyekto at programa dahil sa mga batikos at pag-atake laban sa kanila. Naging mas mapaghamon man ang pagpapatakbo ng ating mga programa dahil sa mga walang basihang batikos at sistematikong atake laban sa atin. Nanatili tayong matatag. Hindi nito kailanman natinag ang ating adhikaing makapaglingkod at masuklian ang tiwalang ipinagkaloob sa atin ng mamamayang Pilipino. Ayon kay VP Sara, naging posible ang pagpapatupad ng mga programa ng OVP dahil sa suporta ng iba't ibang stakeholder at partner. Kung kaya't, buong pusong pagpupugay ang aming ipinapaabot sa bawat ahensya ng gobyerno, pribadong kumpanya, organisasyong sibiko, lokal na pamahalaan, at mamamayang hindi napagod magmahal at magmalasakit sa ating bansa. Kayo ang tunay na lakas ng ating mga programa. Ibinida rin ni VP Sara ang mga naging tagumpay ng OVP sa mga nakalipas na taon, kabilang ang Medical at Burial Assistance Program, Libreng Sakay, Disaster Relief Efforts, Magnegosyo Taday Program, RISE Program, Kalusugan Food Trucks at Pagbabago Campaign. Giit ng Vice Presidente, sa kabila ng mga hamon ay mananatiling tapat ang OVP sa tungkulin nitong ilapit ang serbisyo ng pamahalaan sa mga Pilipino, lalo na sa mga nangangailangan. Sa kabila ng mga hamon, ng walang humpay na pamumulitika at ng mga paninira, nananatili tayong matapang at tapat sa ating misyon na ilapit ang serbisyo ng gobyerno sa bawat Pilipino, lalo na sa mga higit na nangangailangan. Sa huli, sinabi ni VP Sara na iisa lamang ang bayan at pinagmulan ng mga Pilipino, kaya nararapat itong protektahan. Kung kaya't karapatan nating magkaisa, manindigan
at buong tapang na protektahan ito. Katungod nato nga maghiusa og mangisog para panalipdan kini. Mahalin natin ang Pilipinas ng totoo, nang walang pansariling interes at nang walang takot. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako si Jason Rubrico, SMNI News. Ayan po, Attorney Sal, ano pong masasabi ninyo sa balitang yan? Well, we have to give it to her, to the Vice President, that she remains firm, she remains focused, she remains principled, despite all the gutter thrown at her, despite the systematic assault on her reputation, and despite the character assassination. She remains unresolved or she remains resolved to stand up and fight against all odds. Yan ang maganda sa kanya. Kahit na anong paninirang gawin mo, kahit na anong pagsalakay sa kanyang katauhan, nananatili siyang matatag, nananatili siyang naka-focus sa kanyang trabaho bilang Vice Presidente. At yan ay nakikita ng taong mo. At habang binabatikos, habang sinisiraan, ay lalo naman lumalakas ang kanyang popularidad. At bumabagsak naman ang rating ng administrasyon. Ayan. Maraming salamat po, Attorney Sal. Samantala, sa iba pang balita, ito isa rin sa mga naging headline kahapon dahil, Attorney Sal, yung daw mga armas na nakuha mula sa mga kabataan na suspect ay mula pa daw sa isa or sa mama nung isang bata na naka-assign sa Police Regional Office Region 8 doon sa may bandang Visayas, Attorney Sal. Pero marami din nagsasabi, Attorney Sal, na yun nga, naging pabaya nga siguro yung magulang or yung kung sino yung may hawak o may-ari ng baril. Pero isa din sa tinitingnan na dahilan is yun daw pagpapatupad ng Juvenile Justice Act, Attorney Sal. Kaya hindi masyadong ginawa ng yung binigyan ng yung mga bata kasi nga medyo yung batas sa kanila. So ano po yung masasabi sa pangyayaring ito, Attorney Sal? Sino ba dapat ang unang maging managot or maging responsable sa ganitong insidente? Unang-una, yun ay isang trahedya, nakakalungkot na magkaroon ng isang kaganapan na siya. Ay sinasabi, itong bata, sino man siya, ay in conflict with the law. Ano bang in conflict with the law? In conflict with himself. Ibig sabihin, merong dinaranas siyang batang yan kung sino man siya. At saka, yung pinakapangunahing suspect, meron palang account o Facebook ba o whatever platform na inilalabas na ron ang kanyang mga damdamin at meron ng mga babala na maaaring gumawa siya ng isang barakas na kaganapan. Pero wala nakamonitor no. Yun dapat yung mga otoridad, minomonitor din nila yung mga Facebook account, mga TikTok account. Kasi yung mga taong nagkakaroon ng diferensya sa pag-iisip at nagiging masyadong emosyonal. Dahil yung generation ngayon, parang napapansin mo, kulang sila sa tapang at parang hindi nila kayang buhatin ang anumang bumabagabag sa kanilang kalooban. Hindi kagaya ng aming henerasyon na palibasa kami mga laking kalye. Kaya alam namin kung paano salubungin ang anumang galit ng panahon o anumang kaganapan na maaaring maka-apekto sa buhay. Pero yung mga generation ngayon kasi
Kumbaga, ito yung mga generation na na-spoon-fed. Mga, ang pamilya nila ay mararangya na, ang iba naman, mahihirap, na wala nang panahon din para sa kanilang mga anak. Dahil puro kayo dito, kayo doon, trabaho dito, trabaho doon. Kaya hindi natin malaman kung anong gagawin natin. Pero ang pinakamaganda pa rin na maging modelo ay ang mga opisyalis ng bayan. Yung mga may hawak na kapangyarihan sa gobyerno man o hindi, sapagkat yun ang nakikita ng mga kabataan ngayon. At yun ang gagayahin nila. Nakaka-influensya sa mga galaw nila yun. Pag yung mga models na sinasabi natin, ay mga kawalang hiya ng ginagawa, ay maniwala ka ba, maapektuhan, maisipin ng mga kabataan yun ang norm, yun ang katanggap-tanggap. At hindi tayo magtataka, nagagayahin din nila. Yun ang trahedya. Maraming salamat po, Attorney Sal. Samantala, sa iba pang balita, nag-inspeksyon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Mananga River sa Cebu at tiniyak ang tuloy-tuloy na pagpapalakas ng mga flood control projects sa lugar. Inihayag din niya na nakapila na sa 2027 budget yung pagtatayo ng 70-meter dam bilang pangmatagalang solusyon sa pagbaha. Yan at iba pa sa balitang hatid ni Cresilyn Catarong. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapatuloy ng rehabilitasyon at muling pagdidisenyo ng flood control system sa Mananga River. Layunin nitong maiwasan ang matinding pagbaha na naranasan ng mga komunidad sa Cebu sa mga nagdaang taon. Sa isinagawang inspeksyon sa Barangay San Isidro, Talisay City nitong Lunes, sinabi ng Pangulo na malaki na ang pinagbago ng lugar kumpara noong kasagsagan ng pagbaha, kung saan matagal humupa ang tubig at nagdulot ng malaking pinsala sa mga residente. Ayon kay Marcos, inayos at pinalitan na ang ilang flood control structures at nilagyan ng drainage system upang mas mabilis na makalabas ang naipong tubig. Kasabay nito, nagpapatuloy din ang relokasyon ng mga residenteng nakatira sa mga no-build zone sa tabi ng ilog upang mailayo sila sa panganib ng pagbaha. Sinabi ng Pangulo na bagamat malinis na ang bahaging kanilang ininspeksyon, hindi pa tapos ang proyekto at magpapatuloy pa ang rehabilitasyon sa iba pang bahagi ng Mananga River. Inihayag din niya na nakapaloob na sa National Expenditure Program o NEP para sa 2027 ang planong pagtatayo ng 70-meter dam sa itaas na bahagi ng Mananga River. Meron na tayong plano para maglagay ng dam sa taas. Dito sa Mananga River is a 70-meter dam. At ito ay ilalagay na namin, nasa NEP na para sa budget for next year, for 2027. Naka-budget na, titiyakin natin na hindi magagalaw yung budget na yung pagdaan sa budget process. Ayon sa Pangulo, mahalagang maisakatuparan ang proyekto dahil isa ang Mananga River sa 3 malalaking ilog sa Cebu na pinagmumula ng rumaragasang tubig tuwing may malalakas na pag-ulan at bagyo. And we will continue to come, we will continue to build, we will continue to repair, and may plano tayo para sa next year para doon na natin haharangin sa taas yung tubig para hindi na natin masyadong problemahin dito sa baba. Okay? Bukod sa flood control projects, sinuri rin ni Marcos ang nagpapatuloy na rehabilitasyon ng 4.55 km na Metro Cebu Pacific Segment 3A sa Naga City, Cebu. Kapag natapos ang proyekto, inaasahang mababawasan ang biyahe mula Barangay Pangdan mula 25 minuto ay magiging 10 minuto na lamang. Samantala, pinasinayaan din ni Marcos sa kaparehong araw ang 833.37 million pesos na Mabini Kayakay Small Reservoir Irrigation Project sa mga bayan ng Mabini at Alicia sa Bohol. Inaasahang magbibigay ang proyekto ng supply ng tubig sa mahigit 500 ektaryang sakahan at makikinabang dito ang mahigit 700 magsasaka. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Cresilyn Catarong, SMNI News. Ayan, Attorney Sal, tiniyak ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. na sapat yung maging budget para sa flood control sa susunod na taon, Attorney Sal. Ano pong masasabi ninyo dito? Bravo. Unang-una. Matatanda mo sa kanyang solo nun, pinagmamalaki niya yung flood control projects.
yung pala puro mga ghost projects, puro pala pagnanakaw ang ginawa ng kanilang mga kalyado. At kung maniniwala ka sa tinutukoy ng mga resource persons, lalo na yan si Saldico, lumalabas siya ang nasa likod ng lahat ng mga anomalya. Kasama na ang kanyang mga matitinding may higpit na kalyado dyan sa Kongreso. Kaya yung lahat ng mga pinagsasabi niya ngayon, puro empty talks. Too late to hero ka, noon pa dapat yung ginawa yan. At dahil hindi nyo nga ginawa, nagkaroon ng maraming trahedya sa ating bansa na nagbigay ng malaking suliranin, ang malaking dagok sa buhay ng mga Pilipino. Maraming nasalanta, maraming buhay ang nawala. Kaya ang presidente ng bansa bilang leader at tagapamahala ang dapat managot sa lahat ng kabiguan, sa lahat ng kapalpakan, sa lahat ng kawalangian, sa lahat ng pagnanakaw dito sa ating bansa. Ayan, maraming salamat po, Attorney Sal. Sa iba pang issue, mas mataas na kita at mas magandang oportunidad sa trabaho ang nananatiling pangunahing dahilan kung bakit maraming Pilipino ang naghahanap ng trabaho sa ibang bansa ayon sa magkahiwalay na pag-aaral ng Boston Consulting Group at Okta Research. Sa survey ng BCG sa mga OFW, 69% Attorney Sal yung nagsasabi na mas mataas na sahod yung pangunahing dahilan nila ng pag-abroad, habang 57% naman ang naghahanap ng mas magandang kalidad ng buhay. Lumalabas din na halos kalahati sa mga OFW ang pangunahing bumubuhay sa kanilang pamilya. Samantala sa survey naman na ginawa ng Okta, Attorney Sal, 57% ng mga Pilipino sa bansa ang nagsabing kinokonsidera nilang mangibang bansa. Kabilang sa mga dahilan ay yun nga, yung magandang oportunidad sa trabaho, mataas na sweldo at maayos na quality of life. Kasabay nito, tumaas yung unemployment rate sa 4.7% at underemployment sa 15.2% nitong Abril lang ng taong kasalukuyan. Ayon naman sa isang foundation, sa Ibon Foundation, hindi sapat yung mga kasalukuyang trabaho at sahod upang matugunan nga yung pangangailangan ng maraming pamilya. Tinatayang kailangan ng isang pamilyang may 5 miyembro ng 1,312 pesos kada araw para mamuhay ng desente. Mas mataas kaysa sa karaniwang minimum wage na nasa 510 pesos ngayon, Attorney Sal, bawat araw. Dahil dito, patuloy ang panawagan ng mga labor group para sa dagdag sahod upang makatulong sa pagharap sa tumataas na gastos ng pamumuhay. Ano po ang inyong komento dito, Attorney Sal? Talagang ang mga kababayan natin, karamihan, nasa lahat sa yaman, sa lahat ng bagay, talagang maghahanap yan ng ikabubuti ng kanilang kalagayan. Kaya marami nagpupunta sa abroad. Pero ang hindi ko maintindihan, bakit hindi makita ng mga may hawak na kapangyarihan ang matagal ng suliranin ng bansa na hindi natutugunan kahit sino ang namamahala. Sapagkat sa aking pananaw, ang dahilan ng lahat ng ito ay ang kawalan ng edukasyon ng lahat ng mga Pilipino. Yun ang dapat, yun ang pinakaugat ng paghihirap ng ating bansa. Edukasyon. At pag mayroon ka ng edukasyon, natural, kailangan mayroon kang malusog na ekonomiya. Hindi lulusog ang ekonomiya mo kung walang mga kapitalistang papasok na mag-i-invest sa ating bansa. At hindi naman gagawin yan kung ang iyong peace and order, ang iyong bureaucratic machinery ay hindi angkop sa pangangailangan nila. At pangatlo, ang mga may hawak na kapangyarihan ay walang tigil ng pagnanakaw sa pera ng bayan. Yan po ang mga kadahilanan kung bakit tayo nasa ganitong kalagayan. Ngayon, kaya kailangan mabigyan na natin ng solusyon yan. Hopefully, kapag si Inday Sara maging presidente ng bansa, ay matutugunan yung mga sinabi kong mga pangunahing ugat ng suliranin ng bansang ito. Ayan. Maraming salamat po, Attorney Sal. Samantala, babasahin po natin itong mga mensahe mula sa ating mga kababayan. Mula kay Nilo Ahon, ang panukala ni Senator Erwin Tulfo, napakawalang kwenta. Dapat ipanukala niya na dapat ibalik ang death penalty sa lahat ng korap, sa lahat ng politiko.
From Peter Claude, yes, Attorney Sal, may hangganan ng lahat kaya kailangan gumawa ng tama habang nabubuhay may posisyon man o wala sa gobyerno. Next naman, Attorney Sal, from Lizelle de la Cruz, may mga nagpapapirma na kumakalat at binibigyan ng 1,000. Huwag niyo pong ipagpalit ang dignidad niyo sa 1,000 lang dahil isang beses lang kayo bibigyan ng 1,000, hindi po yan araw-araw. Tumayo tayo sa tamang pamamalakad ng gobyerno. Yan. Next naman, Attorney Sal, from Maxi Geron, anong chance pang mabago ang gobyerno? Mukhang malabo ng maging normal at puro paliwanag na lang ang naririnig. Yan, Attorney Sal. May mensahe po si Arlene Kim, Attorney Sal. Good morning po. Mahirap po ang katayuan ni Alan Peter kasi yung mga kalaban niya sa Senado, puro lahat maepal. Reaction, Attorney. Meron pa dito si Mia Uy, Attorney Sal. Ito, madali lang yan sabihin, Attorney Sal, kasi hindi ka sa kalagayan nila Senate President Cayetano. Kasi binabraso sila ng administration at kita naman natin ngayon kung paano sila ginugulo ng kapwa nila senador at tumulong pa ang ibang sangay ng gobyerno. Oo, I admit nagkamali si Cayetano kung bakit di niya pinaaresto mga nag-walkout kasi nakafocus sila sa mga pangyayari sa kaguluhan sa Senado at ayaw ni SP Alan na magdagdagan pa ang tensyon. Sa makatuwid, madali lang talaga magpuna pag di ka nasa sitwasyon. Believe me. Ano po? Oh, kagaya mo. Galing mo magpuna, wala ka naman sa sitwasyon. Ayan. Ito na po, mensahe from Carl Kendrick Sosa. Next, nung time kasi na nag-walkout si Zubiri, si Senator Loren ang presiding officer. Pinukpok niya agad yung martilyo. Sabi pa nga ni Marcoleta, kahit sila nag-walkout, pwede pa sila magpatuloy. Pero si Loren pinukpok na yung martilyo at sinabing session adjournment. Tapos, tinanggal na agad yung maize ba yun? Ang bagal kasi ng utak ng mga grupo ni Cayetano di tulad ni Zubiri, dinadaan sa palakasan ng bibig kahit bendalo lalo ng mga tulfo. Bakit nilagay pa kasi mga tulfo dyan? Gumulo ang Senado, mga wala utak na kaupo, mga wala alam sa batas. Wala lumalaban ng debate, lalo na si Lacson. Konti na mga abogado, minsan tahimik pa, lalo na si Escudero. Yan. Kaya dapat maging leksyon yan sa inyong mga butante na may pinag-aralan. Ayan. At meron pa isang mensahe, Attorney Sal, from Juancho Lucero. Good morning, Attorney Sal. I hope and pray VP Inday Sara Duterte wins this impeachment saga and the 2028 election so that she can abolish Congress and Senate so we could start over again. God be with us all. Mananalo yun. Mananalo si Inday Sara. Ayan. At muli, Attorney Sal, before tayo tuloy magtapos, ay babatiin natin Teka muna, Carlo. Yes, Carlo. Attorney. Gusto kong agawin ang pagkakataon nito upang parating po sa kamag-anakan ng pamilyang Alejandrino ang pagpanaw ni Roland Alejandrino. Alam mo itong batang ito bata pa siya, mga 42, 43. Matagal na naging, masasabi mong all around siya. Mga 20 plus years na itong palaging sa bahay. Kung ano-anong ginagawa niya, nag-hardin, tumutulong sa bahay, tumutulong sa bumili ng ganito. Madalit sabi, naging parte na ng pamilya namin to. Kahapon pagkatapos ng trabaho nila, habang susot siya ng kanyang pantalon, na-stroke. Kaya na tarantanga kami, wala pa naman ako dun sa bahay. Kaya tinawagan natin. Buti naman si Yusek Albert Punsalan at yung medical director na si Dr. Mayo Cruz. Kaya ginawang kagad ng paraan, inambulansya. Pero wala isang massive stroke. Halos daw yung utak niya nag-shatter. Kaya sumakwi lang buhay na si Roland. Sabi ko nga hindi ko pa alam na namatay paglabas ko sa garden. Sabi ko, dahil alam ko na stroke na. Sabi ko, wala na si Roland. Ang ibig ko sabihin nun, wala na si Roland. Wala nang mag-aayos ng aking mga halaman, wala nang magdidilig, wala na rin ako masisermonan every now and then. Yung pala talagang namatay na. Namatay na siya paggabi. Kaya nakikiramay po tayo sa pamilyang Alejandrino dyan sa Marikina.